Saan kayo humuhugot ng tigas ng pagmumuka? Hearing none, the motion is approved. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. Oh, yun ang problema naman to. Alam mo, nakakainis kasi kabubuhan na to eh. Yes. I'm not kidding eh. This is stupidity. And I'm expecting them to have a little bit of, Alam nyo, nag-iingay si Atty. Guason, whether plano man yan tumakbo sa pagkasenado, senador noon, o hindi niya plano, kailangan pa rin na may tatayo eh. 'Di ba? Ginamit man ni Atty. Guason yung pagkakataon na para magingay, it still makes sense eh. It still makes sense. 'Di ba? Kasi wala namang gagawa eh. Bukod sa iba. Alright, what's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Hit it! Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon, gabi! Joe Malone TV, Issue ng bayan. ating Maganda ang talakayan natin today. Diyos ko po, Luistro, magbayad ka na, parang awa mo na. pagnakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Iba yung ngiti. Pagka sufficient in ground, sufficient in form, iba yung ngiti. Diyos ko, Hindi puro drama, hindi rin chismisan. lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsyong usapan. Joe Malone TV, Issue ng bayan. ating pag-usapan. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoong laban, walang kulay. Walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Yeah, baby! Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin. Isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat dyan. Hey! Maraming salamat po. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang dito sa channel natin na Joe Malone TV at paki-check kung na-click nyo na yung notification bell. Paki-like and share na rin yung video natin para sa algorithm natin. Maraming salamat po. Mahal na mahal po kayo ng Joe Malone TV, ha? Yung sa mga sponsors natin, Diyos ko, maraming salamat po. Laking tulong po yan. Saka yung mga nasa members natin, meron po tayong join membership button dyan para kung gusto nyo pumasok, pasok lang habang bukas ang pinto. Buksan mo! Mga kayo sa description box sa baba, meron tayong mga backup channel dyan. O mahirap na eh, kasi pagka Duterte vlogger ka, tatrabahuhin nila yung channel mo. Pag masyado kang maingay, tatrabahuhin nila, ite-take down nila. So just in case na bago nila gawin sa atin yon, sa description box natin mga kayon, meron tayong mga backup plan A, B, C, D, E, F, G na mga channel dyan. Pakiclick na lang kung ano yung mga gusto nyo dyan. Pag gusto nyo ng mga food trip, Tito ng Ina mo, Tito Jom, nandiyan dyan yung mga only sisting, yung mga pagkain sa Pilipinas, mga street food, yung mga mura na, marumi pa. Pag gusto nyo ng anything under the sun, kung sawang-sawa na kayo sa politics o gusto nyo lang magpahinga, kunyari yung mga diskarte versus diploma, yung sa away mag-asawa, palalain natin. Andyan sa When Tito Talks, Anything Under the Sun podcast. Pagka mahilig ka naman sa clearing operation, yung Manila clearing operation, meron din tayo dyan. Alright? Paki-subscribe mga kayan, ha? Ihingi lang ako ng suporta sa inyo at pangunawa at konting oras na din. Paki-click yung mga link dyan sa baba, sa description box at paki-subscribe at like and share na din yung mga videos natin. Pati na rin dito sa Joe Malone TV. Game! Ewan ko ba? Diyos ko, nakakapang-init ng ulo. Hindi rin naman masyado naging problema itong nangyari sa mga giyera sa Middle East. Saan kayo humuhugot ng tigas ng pagmumuka?
Bukod tangi lang tayo ang hindi naapektuhan. Alam nyo, pagka ganito, yung harap-harapan ka ng ginagago, medyo red flag na yan. Alam mo yun? Puta, kakapagasolina ko lang kanina, unleaded, 81 point something ang presyo. Yung 1,000 dati na maabot ng 15 to 17 liters, kanina 81 pesos, point something, 12 liters, point something na lang. So, imbis na tatagal pa siya sa akin ng mga 6 days, mga 4.5 days na lang siyang tatagal. Kasi kabisado ko yung ruta ko eh. School, therapy, bahay, school, therapy, bahay, school, therapy, bahay. Yun lang naman. Sobrang affected. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng datos to. Sesya na, sinisipon ako. Kaya ka binabardagol ni Atty. Guanzo. Puta, hindi ko alam kung saan yung kinukuha. Alam nyo, sa TikTok, ay sa ano, actually sa lahat ng social media, yung pagiging tanga, yung pagiging mangmang, yung pagiging walang alam, yung pagiging ignorante, nagiging strategic na rin ngayon. Sa totoo lang. Tinan mo, magmukha kang tanga sa social media, may manonood pa rin sa'yo eh. May magkikinig pa rin sa'yo. Kaya pang talunin ng tanga yung yung dekalidad na content. Sa totoo lang. Huwag kayo papanin lang, okay? Maraming mga political vlogger dyan na ang hanap lang away. Pero sa totoo lang, walang substance, walang sense. Pucha, mga kayon, mga pamangkin, lahat, kung anong tawag ko sa inyo, piliin nyo kung sino yung papanooran nyong mga political vlogger o mga social influencer. Please observe what kind of people or influencer yung mga yan. Kasi somehow, sa unconscious level ng mga utak ng mga mind nyo, may i-influensahan nila kayo. Kaya dapat i-filter ninyo kung sino at kung ano lang yung papanoorin nyo at kung anong klase. Walang problema kung anong klaseng tao, kung anong klaseng capabilities ang kaya na itong influencer na to bago nyo panooran. Kahit ako, kung sa tingin nyo wala akong sense, wala akong substance, yung mga pinasasabi ko, walang problema. Diba? Pero I'll make it sure na dito sa channel natin, kahit saan dyan sa baba, sa description box ng mga channel ko, somehow, may mapupulot at may mapupulot kayo. Kasi ganun yung gusto ko eh. Madali naman makipag-away dito. Duterte, anti-Duterte. Madali naman makipag-away sa kanila. Sa totoo lang, magburahan. Madali lang din makipagmurahan. Di ba? Pero minsan, hindi naman din yun yung sagot. Di ba? Marami ng mga content creator, mga food vlogger na mga vlogger na pinagmumura nila yung mga gobyerno mula ulo hanggang paa, pati kaluluwa, hinugot sa katawan, pinagmumura. Wala din naman nangyari. Kasi nga, yung pagiging tanga-tangahan, yung pagiging ignorante, yung pagiging isnabero, yung hindi ka bothered, nagiging strategiya na din nila. So kahit hugutin mo yung kaluluwa nila, sa katawan nila, tapos pagmumurahin mo, hindi na rin mararamdaman. So ano pa ang use? Ano pa yung sense? Andirito tayo para i-wake up talaga yung mga natitira pa na bago umanib sa kanila, malinawan natin na ito yung ginagawa eh. Actually, hindi na nga kailangan na nakapag-aral dito. Sentido common knowledge na lang to eh. Diba? Nahalata naman ng mga journalist eh. Diba? Ano sabi ni Corina Sanchez? Dapat meron kayong legs na gaya ng legs ni VP Inday Sara. Nakatayo pa rin kahit ilan na silang tumitingtig. Puta, yun na lang, common sense na eh. Come on! Hanggang dito na lang ba tayo, Pinoy? I'm sure naman, alam nyo yan. I'm sure nararamdaman nyo na, hindi yung mga regular viewers ko. Kaya kayo mga regular viewers ko, alam ko, kilala nyo ako. Alam ko, kilala nyo yung pinaglalaban natin. Para doon sa makakapanood. Kaya pakishare nyo to. Pakipokpok to sa mga ulo ng mga... Come on! Diba? Isipin nyo. Nag-iisa lang si VP Inday Sara. Maliban sa amin. Na tumitindig. And still, ilan sila na
yung iba diyan kumain ng suka. Kahit anong kulay pa niyang mga yan. Lahat sila galit na galit kay BP Inday Sara. Napaka-obvious. Lahat ng hindi tumindig sa flood issue control, it only means lang na natatakot sila. Bakit? Kayo nang bahala. Baka sabit sila dyan. Tapos ano sinabi ng vlogger, yung isang taon na vlogger? Dati ang content niya, lifestyle daw, about life. Ano sinabi niya? Ano sinabi nung may tanong sa kanya, anong itatanong mo? Kaya kung pumayag si VP Inday Sara na makipagdebate, ano yung mga first three na itatanong mo? Ayun nga, sinabi naman nito, yung para magtunog magaling, magtunog mga matalino, yung plans mo, yung corruption mo. 'Di ba? Ano 'yun? 'Di ba, yung plano mo sa Pilipinas kung ikaw ang maging presidente. Ano 'yun? Para magtunog mayaman, ganung klase yung mga tanungan. Puta, hindi na kailangan 'yun, 'di ba? Alam ko kailangan natin yung plataforma sa isang kandidatura. Pero hindi pa ito yung sapat na panahon. At higit sa lahat, ito lang at higit sa, puta, wag na tayong lumayo. Ito lang pinakamadali. Bawasan o tanggalin yung korupsyon sa Pilipinas and everything will follow. Di mo na kailangan pang magtunog mayaman, magtunog matalino na anong gagawin mo pag ikaw ang nanalo sa presidente. Puta, ang lupit ng tanong mo Puta, naisip mo yun? Tunog magaling lang, tunog matalino, 'di ba? Pero kung tutuusin, pag pumasok ka, puta, simpleng-simple lang Bawasan mo yung korupsyon sa Pilipinas. Yung mga politiko na korap, bawasan, tanggalin. Everything will follow. Kasi pera Tama naman si Guanzon Yung first 3 years, kinamkam yung pera. Para ipamudmud, ipambili ng boto. Na pagdutok na natin. Ang galing Tama si BP Inday Sara, all alone. Tama si BP Inday Sara. 2 budget ng Pilipinas sa 2 tao lang. Ang ayuda, ang vote buying nakatago na sa pangalan ng ayuda. Tama Si Atty. Guanzon na yung first 3 years, kinamka lang ng pinampam yung pera para ipambili ng boto pang ayuda. Tama Tapos yung nangyayari, flood control na overwhelm, nandiyan dyan yan, 5,500. Ano na nangyari? Di ba? Tapos kayo, ano pa rin? Anti-Duterte pa din? Tama naman yung tropa ko Tama naman yung tropa ko, si AC. Tama naman. Ang sinabi niya, kino-content nyo na lang. Kino-content nyo na lang Hindi naman talaga kayo makabayan. Ano sabi ko sa inyo dagay dito, di ba? Madali lang magpaka-Duterte. Madali lang bibirahin natin sila. Anuhin natin sila, pagmumurahin natin, birahin natin sila. Ang tanong, makukuha pa ba natin sa ganun? Hindi naman ako lang, kung murahin ko yung mga yan, murahin man ni Asa yung mga yan Di ba? Hindi naman magbabago yung mga yan. Tropa ko yun, Casey. Believe ako dyan. Tropa ko yan, close ko yan, si AC Sigaw. DDS din yan, pero ayaw mo na, nananahimik muna ngayon kasi meron pang ibang ginagawa. Okay na, naiintindihan ko naman. Tropa ko din yun. Tama naman di ba? Pinagkakakitaan na lang Pero sa totoo, hindi naman talaga pro-Filipino. Di ba? Ano ba dapat? Bangayan na lang tayo rito. Lahat, bangayan. Pero sa totoo, hirap pa rin ang Pilipino. Hirap pa rin yung bayan. Di ba? Kahit si Atty. Guanzon sa inyo, tinan mo, Guanzon, Slam, PBBM, normal lang lahat, diesel, 112, bangag ka talaga. Alam nyo, nag-iingay si Atty. Guanzon, whether plano man yan tumakbo sa pagkasenado, senador noon, o hindi niya plano, kailangan pa rin na may tatayo Diba? Ginamit man ni Atty. Guanzon yung pagkakataon na para magingay, it still makes sense It still makes sense. Diba? Kasi wala namang gagawa bukod sa iba, bukod sa wala Diba? Bukod sa kanya. Atty. Guanzon labeled as Bardagolera Queen. Tama naman Ano? Lahat na lang tayo tatahimik dito, hindi tayo boboses. While Atty. Guanzon stood
herself stood the ground para anuhin si bardagulin yung mga yan, yung mga kurap na politiko. Kung tama naman din yung ginawa niya. Nagkaroon lang, nakakuha lang ng pagkakataon dahil sa ginawa niyang yon na tumayo siya na para tumakbo sa pagkasenado. At kailangan natin yan, susuportahan ko, iboboto ko yan si Atty. Quezon. Sana isama niya. Sana mapag-usapan, sana mapaaga para maaga yung listahan ko na maisama sila Atty. Vic Rodriguez, sila Hinlo, si Lambino, si Bondok, lahat ng mga attorney na kaalyado ni Duterte na hindi nanalo noon noong 2025 election. Iboboto natin yan. Di ba? Marcoleta, sana kung hindi siya ang vice ni Inday, sana senador pa din. Kasi kailangan natin yung ganun tapang. Kailangan natin ng tatayo at hindi mamimili na kung ano lang yung issue, doon lang sila mag-iingay. Gaya ng flood control issue na yan, tandaan ninyo, lahat ng politiko na nanahimik sa flood control issue, aba, mag-isip-isip na kayo. There's something fishy. Pagka ganon. Diba? Okay, manood na tayo. Manood na tayo. Marami to eh. Tila umaasta ang impeachment court ang Kamara matapos bansagang mini-trial ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro ang mga kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May sagot naman dito ang kampo ng bise, si Jason Rubrico sa report. Hearing none, the motion is approved. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. The fourth impeachment complaint is Sino ba yung ngiti, declared sufficient in grounds. Idineklarang sufficient in Sasaya, ground no? ng House Committee on Justice ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod nito, uusad na sa hearing proper ang pagdinig sa dalawang reklamo na magsisimula sa March 25. Sa mga pagdinig na ito na tinawag na mini-trial ni Representative Jervil Luistro, ihaharap ang mga ebidensya at testigo ng mga complainant laban sa Vice Presidente. This will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Pero para sa defense team ni VP Sara, hindi ito maituturing na trial. Yes! Siyempre po, ang posisyon natin ay hindi mini-trial yan kasi under the rules, ang mga abogado ng vice-presidente hindi pwede mag-cross-examine, no? So, sa amin, hindi yan mini-trial. Ang trial talaga ay nasa Senado. Dahil sila naman ang talagang impeachment court. Sa ilalim ng mga batas sa Pilipinas, may magkahiwalay na papel ang Kamara at Senado sa impeachment process. Tungkulin ng Kamara na suriin ang reklamo at alamin kung may sapat na batayan o sufficient grounds ang mga paratang. Kapag nakakuha ng sapat na boto, opisyal nang na-impeach ang isang opisyal at ipinapasa ang kaso sa Senado. Sa Senate of the Philippines naman, ginaganap ang impeachment trial. Dito, nagsisilbing mga hukom ang mga senador. Sa kabila nito, sinabi ni Attorney Michael Poa na patuloy nilang binabantayan ang mga susunod na hakbang sa Kamara. Siguraduhin lang natin na maprotektahan natin ang mga karapatan ng Vice Presidente. Una nang tiniyak ng kampo ni VP Sara na handa sila kung sakaling umabot ang usapin sa impeachment trial sa Senado. Yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Nagpiling lang, no? Nagpiling lang si Luistro. Mini trial ko, no? Nagpiling lang. Kita nyo yung ngiti, di ba? Habang binabanggit yung sufficient in ground. Di ba? Bayad ka muna ng utang mo. Ay, nako, Luistro. Di ba? Mini trial pa kayong nalalaman. Hintayin natin, sige. Okay lang. O home court advantage eh. Home court advantage. Hayaan na natin. Ganun talaga. Sa Senado na lang tayo magkakaalamanan. Pero antabayanan natin yan. Sige. Antabayanan natin to si, nagpipiling-piling na to. Piling magaling. Magkakatabi pa sila ron eh. Diba? Policy. Of course not. Yun eh. Kaya nga sinasabi ko, asan ba ang utak ng mga to? Nasa talampakan nila?
They're setting senators and they don't even use. Why? They're using this issue for propaganda or for political grandstanding. For what? For them to earn mileage and what? Popularity in public? For what? Pogi points, saka ganda points. Yun lang yun. At the expense of our regional and international standing and at the expense of our foreign relation with China. Bakit? Kung magkaroon ba ng cutting of diplomatic ties, economic, political, investment, whatever, totally with China, kaya bang sagutin ni Risa Hontiveros, ni Kiko Pangilinan, and the likes of them, kung ano mangyayari sa Pilipinas? At kaya ba nilang saluhin ang mga OFW? Yes. Diba? Ay, maraming ano rito. Marami akong OFW na China. Eh kasi ganun yun eh. O yun ang problema ng mga to. Alam mo, nakakainis kasi kabubuhan na to eh. Yes. I'm not kidding eh. This is stupidity. And I'm expecting them to have a little bit of, exercising their brain a little bit because para naman hindi nakahiya-hiya sa buong mundo na we have lawmakers na ganito mag-isip dahil lang sa kanilang gustong projection Pogi that they points. are strong, they're patriot, and my God, that's false Auditioning patriotism or national. because they're Oo, auditioning. diba? Nakakahiya. I'm not kidding. Nakakahiya. Yeah. I'm so embarrassed by it talaga. Sobrang nakakahiya. It's so cringy, di ba? Kasi nga yung sinasabi mo, no, that it's based, they're not guests, it's their missions, di ba? And they're Di ba? Ano kayong ginagawa nila? Sobrang, sabi ko nga, akala ata nila, pagtanga, tanga talaga eh. Ha? Pagtanga, mabenta eh. Pag ignorante, mabenta eh. Pag inosente, mabenta eh. Diyos ko. Parang content lang ah. Well, hindi naman kayo nagko-content. Alam niyo ang problema? Karamihan o iilan. Kaya mas okay pa talaga si Sa totoo lang, mas okay pa talaga si Robin. Si Senator Robin Padilla. Mas okay pa. Si Senator Robin sobrang hinuhusgahan sa SOCMED. Talagang binabato, artista lang yan, walang alam yan, hindi nakatapos yan. Yung mga ganong klaseng thinking, di ba? Artista lang yan. Pero yan sa totoo lang, si Senator Robin, yan yung may principle. Yan yung may prinsipyo sa sarili. Alam niya, hindi siya tatalikod kay Tatay Tico. Totoo. Di ba? Magkakahiya. Mas si Robin pa sa lahat, yung may prinsipyo sa inyo. Sa totoo lang. Iba yung prinsipyo ni Robin. Di ba? Sinabi niya, hindi na siya tatakbo ng pagkasenador unless sabihan siya ni Tatay Digong na tumakbo ulit. At least alam niya. Di ba? Alam niya na mentor niya si Tatay Digong. Di ba? Ganun kasi. Ganun naman eh. Di ba? Ganun naman. Hindi yung gaya ng iba na kain suka. Sasabihin ni Lenny doon sa interview na bakit hindi, sabi ni Boy Abunda, bakit hindi kailangan iboto si Bongbong Marcos? Kasi kurakot, hindi maaasahan in the most difficult times. Tapos ngayon, gusto mo na mag-succeed. Ang linaw, kain suka. Di ba? Tapos, madaming ganyan. Bumabaligtad para sa isang uupuan. Bumabaliktad para sa posisyon. Yang kay BP Inday Sara, asahan nyo na, marami din babaliktad dyan. Yung mga alam natin na number 1 na tumutulig sa, pinagtutulungan si BP Inday Sara, baka next year, bumaliktad din yung mga yan. Huwag na kayong magulat. Ha? Maareglo nila iba. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi na maareglo. Kahit, maging totoo tayo, paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba, maareglo si Sara o hindi? Diba? Ay, GMA pala to. Kailangan ko mag-insertion. Kasi baka mamaya i-block yung video, hindi nyo makapanood eh. Di ba? Pero pagka nawala to, hanapin nyo na lang. Pero maikli lang naman to eh. Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Siyempre, entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun eh. Kahit kayo naman may opinion kayo. Yes. Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, si Sara ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Yung iba ba pwedeng areglohin o hindi? Pwede. O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term?
Pwede bang pakiusapan? Kunyari sir, Hindi kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? Kunyari lang sir, kunyari lang, Lenny Robredo, or for example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matunog eh. Do you think pwede silang aregluhin or pakiusapan? Hindi na pwede yan. Subjective ka na masyado. Hindi na objective Alam mo, yan. I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon. Yes. Di ba? Ang mga tayo mga reporter talaga, no? Example, pero nagbigay ng pangalan. Nakita niya yung difference? Nakita niya yung difference? Alam mo, kaya nga sa experiment A, experiment B, di ba? Group experiment, tapos yung experimental group. Hindi kayo magbibigay ng pangalan. Siyempre, pag nagbigay kayo ng pangalan, tapos masasagot yung siyempre magiging bias yun. Kasi may pangalan ka ng binanggit eh. Actually, nanguhuli lang yung mga yan. Hindi naman tanga yan. Siyempre, alam nila yan. Di ba? Pinag-aralan nila yan eh. Siyempre, nanguhuli lang. Di ba? Hindi naman silang isa lang mag-desisyon na. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? O lumalambot ba o hindi? Di ba? Okay. Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Sarah, 1,000,000% hindi nila ma-areglo. Yes. So, Yun yung... kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maareglo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, sigurado, hindi nila maareglo. Alam ko yun at alam nila yun. Di ba? Ang hirap din minsan magpaliwanag, no? Parang hindi mo malaman doon sa mga kung gusto talaga nilang intindihin yung sagot ni Toby o meron na silang gustong isagot ni Toby. Ayan. Ano ba ang gusto nyong marinig? Para na rin nagiging no? Parang alam mo yun, yung sa yung sa Quadcom, naalala ko tuloy sila Alice Guo saka sila Cassandra Leong eh. Tatanungin sila, pero pag sumagot sila at hindi nagustuhan, hindi tatanggapin yung sagot nila. Dahil ang gustong marinig na sagot, yung sagot na gusto nilang marinig, hindi yung sagot na gusto mong isagot. Di ba? Same lang. No? Nagets niya ako mga kayo. Nagets niya ako. I'm sure, nagigets niya ako. Kaya yun yung Minsan nagtanong na rin ako eh. Di ba, remember, merong kasing tanong na alam mo na kayang sagutin nung gusto mong tanungin. So, yung itatanong mo lang, yung alam mo na kaya niyang sagutin. Di ba? Nagigets na ako? Kasi, kung gusto mong hirapan yung sagot, na alam mong hindi niya kayang sagutin, pwede. Pwede. Magbibigay ka ng example, pero may pangalan, tapos sasabihin mo, kunyari lang. Putang ina, alam ko yan. Nag-thesis ako eh. Nag-thesis ako yung mga variables. Alam ko yan. Tanga-tangahan na naman. No? For example, pero nagbigay ng pangalan. Para buti na lang magaling si Toby. Di ba? Oo. Pagka nagtanong ka nagbigay ka ng pangalan, hindi na objective yan. Subjective na yan. Di ba? You know what it means. Alam kasi nila eh. Tayo, alam na natin to. Pero para doon sa mga mapapanood, kaya importante paki-share tong video na to. Importante na hindi pa ba obvious sa inyo? Ano pa bang klaseng merong sentido common ang meron kayo? Why is it BP Inday Sara Duterte? It's the only one na kune-question nila, na sinisilipan nila ng confidential funds. Sobrang obvious. Kung sisilipin mo ang late ng empleyado mo, lahat sisilipin mo. Hindi lang yung isang particular. In that case, you are being subjective. Hindi na objective yung ginagawa mo. Same logic applies to BP Inday Sara. Sinilip yung confidential funds, subjective na sila dun. Kung talagang gusto mong silipin lahat at gusto mong magpaka-objective, kung gusto mong silipin lahat ng confidential funds ng bawat departamento, how many of them? 300 plus daw, di ba? Lahat sisilipin mo. The moment na pumili ka ng isa para silipin yung confidential funds,
you're being too subjective. So, hindi na yan objective. So, anong dahilan? Bakit siya lang? Bakit hindi silipin lahat? Hindi pa ba obvious yung ganon? Obvious na talagang sinisiraan lang nila si BP Inday Sara. Na si Sara lang ang gusto nila talagang maalis. Kayo, ngayon, kayong mga hindi naniniwala na mga anti-Duterte na lagi nyo sila sabi sa amin na mga didi shit kami. Kayo ang totoong shit. Di ba? Hindi nyo naiisip yung ganon o ayaw nyo tanggapin o ayaw nyo isipin kasi alam nyo na tama kami. Di ba? Puta, parang hindi nangyayari yung ganyang yung nangyayaring sitwasyon kay BP Inday Sara. Parang hindi nangyayari yung ganyang klaseng close to o yung may pagka-similar na sitwasyon na nangyayari sa mga kabarkada nyo, sa mga kaibigan nyo na bakit pagchismisan natin si Mars. Kasi siya ganito, ganyan. Pero magkakabarkada kayo. Di ba? Bakit siya natin? Kung pagchichismisan nyo, di pagchismisan nyo lahat, gawin yung topic lahat. Di ba? Parang ano yan yung grupo. Grupo kayo. Tapos may nagpaalam ng isa. Pag umalis na yung isa na mas maaga, etong mga to, pag-uusapan yung isa na yun. Balago ngayon. Ngayon, kayo naman, kung talagang being objective kayo, pagchismisan nyo lahat. Hindi lang yung isa na umalis. Di ba? Ano yan DNA ng Pilipino yan DNA ng Pinoy yan Ang problema kasi sa politiko, ang gusto natin ilagay, yung mahinang nila lang. Pero reklamo tayo ng reklamo. Pagka yung bansa natin ayaw tumino. Kayo din naman na mismo na may kasalanan na pagka naambunan kayo ng ayuda, parang nakalimutan nyo, parang instant na wash away na nakalimutan nyo na yung mga pangalan. Ito sasabihin ko sa inyo Ganito lang yan. Di ba gumagawa sila ng pangalan ngayon? Hindi sila nakialam sa flood control issue. 2027, latag ng pera yan. Latag ng ayuda yan. Kakatok sa inyo yan. Gagawa ng ganito, magpaparinig, magpapapogi points. Kasi 2028, lahat ng mga gusto ma-re-elect, tatakbo dyan Di ba? Sabihin na natin, magastos ang mangampanya. Hindi ako nakapagkampanya noon. Hindi naman ako politiko, so hindi ko alam kung magkano yung pwedeng gastusin o minimum na kailangan na pera mo para kumampanya ka. O depende kung magkano yung budget mo kung makakapagkampanya ka. Pero ang alam ko lang, mahal at magastos mangampanya. So kailangan mag-iipon ka ng pera kung gusto mong mangampanya. Matik papakain ka, bibigay ka sa syempre yung tulungan, yung abot-abot ng allowance. Kasi syempre tumulong sa iyo Hindi naman pwede lahat yan, tiway. Syempre kahit patubig na lang. In short, gagastos kapatid. Puta, alam natin yan. Kahit nasabihin mong volunteer, hindi mo ba papainumin ng tubig yan? Syempre papainumin mo ng tubig yan. O yung mga t-shirt na binabato, plak. Yung mga poster. Di ba? So in short, magastos yan. Di ba? Magastos yan. O saan sila kukuha ng panggastos? Putang na, huwag tayong judgmental. Siyempre, iniipon nila yan. Siyempre, may mga pera din niya mga kahit paano, sumahod din yan. So, iniipon nila yan. Kayo naman Hindi, ang gusto ko lang sabihin dito. Maging matalino tayo. Di ba? Eto na naman yung 2028. Etong experience na to, from this year backwards. Etong experience na to, talaga sana madala tayo. Diba? Okay lang, kunin nyo yung pera. Pagka kumatok sa inyo, kunin nyo. Diba? Diba? Pera nyo naman din yan. Pera ng taong bayan. Kunin nyo. Binalik lang sa atin. Pero sana sa 2028, alam natin kung sino yung mga iboboto natin. Maraming salamat. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.